ngayong umaga naman makakasama natin ang mga kaibigan natin mula sa Philippine Navy upang pag-usapan naman ang kanilang tulong with regards to the construction sa mga government areas. At syempre, alam naman natin na yung Yolanda nga ay malaking devastation at ngayon ay unti-unti nang bumabangon. Syempre, malaking parte sa tulong na binibigay dyan ang Philippine Navy. Kaya ngayong umaga makakasama natin si Captain Nelson Lasquite ng Philippine Navy at si Lieutenant Junior Grade Victor Opeña Jr. Good morning po sa inyo. Magandang umaga po sa iyo, Sandro. Yes. Siguro, simulan po natin pwede ba natin pag-usapan kung ano nga itong Naval Combat Engineering Brigade o ang mas kilala bilang CBs? Ito yung Naval Combat Engineering Brigade. Kung tawagin natin ay CBs. Ito actually ang construction arm ng Navy. Ito yung Combat Engineering Unit ng Navy. So, ang primary mission talaga ng unit namin is we have to organize, train, and equip, deploy combat engineering units and naval construction to support the Philippine Navy mission. So, gusto ko lang i-expound na maraming mission areas natin. So, hindi lang paghahanda ng isang gyera, naghahanda po ang Navy ng, for example, yung mga disaster response, yung HADR kung tawagin po namin. Katulad po sa nabanggit po kanina, yung Yolanda, Humanitarian Assistance and Disaster Response. Actually, buong Navy po na activity noon. Part lang po ang CBs noon. Kami sa CBs sa ngayon, nag-focus kami doon sa rehabilitation and repair. So, yung dumating yung bagyong na yon, so kami po ang na-involve doon sa clearing operations kasi mayroon kami mga equipment at saka yung mga personnel namin ay train on construction and repair. So, sa kasalukuyan nga, gumagawa kami ngayon ng mga eskwelahan. In fact, one na natapos namin ng eskwelahan doon sa Giwan, nakagawa kami ng bagong isang classroom building. Na itong building na to ay donated by Philippine Navy. In fact, ito ay donation na galing po sa mga kanya-kanya naming nidonate ng Navy sa isang araw na pagkain po namin para lang mabili namin ang mga materyales. Then ang CBs po, sila po yung gumawa ng eskwelahan na ito. Natapos po ito at na-turn over na po sa Giwan. Okay, actually nakikita natin na talagang napakalaking tulong pala ang nagagawa ng Navy. At siyempre yung sacrifice na ginawa ng isang araw ay talaga nakikita natin na nag-convert at nag-translate nga sa isang bagay na naging positive para sa ating lahat. Pero ito sir, gusto ko naman matanong tungkol naman sa civil-military operations na ginagawa naman po ng inyong grupo. Ano po ba yung mga latest na nangyari dito? Yes, Sandro. Aside from being busy yung ating CBs sa rehabilitation projects na ginagawa sa affected areas na tulad ng Giwan Samar, Tacloban, at saka yung lately na earthquake victims natin sa Bohol. So nag-undergo tayo ng rehabilitation repair ng mga partially damaged na bahay sa Bohol. So aside from that, involved din ang CBs personnel tulad ng Brigada Eskwela noong nakaraang May 24 hanggang 30. Participated at na-involved tayo doon sa Brigada Eskwela tulad ng pagpipaint, pagre-repair ng mga upuan para sa ating mga kababayan, mga kabataan na nag-aaral doon sa affected areas. And also, nung last June 1, nag-start din tayo at na-involved din tayo sa tree planting, mangrove planting po sa Giwan Samar. So lahat po ito ay sa part na rin po ng aming pre-anniversary activities. On July 15 po ito isa-celebrate namin yung 47th founding anniversary ng CBs. So ito po is part lang po ng pre-anniversary activities namin. At the same time, meron din po kaming pre-anniversary activities dito po sa headquarters na magkakandak po kami ng workshop in terms of safety construction din po. So mahalaga po yun sa ating mga tropa na magkaroon po ng kaalaman with regards to safety sa construction. So at the same time din, meron din po tayong tinatawag naming Reservists and Retirees Day in recognition din po doon sa mga retired CBs, pararangalan po namin. So, maliban po doon, dagdag na rin po namin yung public affair activity such as this entertainment ng aming CBs band na lagi pong nare-request. Hindi lamang po sa event ng AFP, na rin po sa civilian event. Most requested po sila, kaya nagpapasalamat po kami at meron kami mga skilled personnel na kayang mag-entertain at pasayahin po ang ating mga kababayan. Yes. And sir, ito kumbaga, ano naman yung mangyayari sa anniversary date mismo sa July 15 talaga na, kumbaga, pwede ba nating mayaya ang ating mga
manonood na to take part in the activities that you will be having for your anniversary? Yes, open po lahat yun Yes. para sa aming D-Day celebration activity po sa anniversary. Saan po magaganap itong... Nasa headquarters po ng Okay. CBs sa Fort Bonifacio, Taguig. And then with activities, alin po dito ang mga pwedeng salihan at maging parte ang publiko, kumbaga open para sa kanila? Actually, we have din sa pre-anniversary namin. Pre-anniversary Yes, po, okay. involved din po yung mga family ng mga CBs personnel. So kung pwede rin po nilang panoorin yung during the D-Day namin, open naman po yun sa public. Okay. Sir, pang ilang anniversary po ninyo to? 47. 47. So nakikita natin na talaga napakatagal na nga ng magsiservisyo sa atin ng CBs. Sir, maaari niyo po bang makwento kumbaga yung pagkabuo ng CBs? Kumbaga, paano ba natin nakita na kailangan itong division sa Philippine Navy na at syempre ngayon nakikita natin kumbaga na nagiging crucial nga ang inyong division dahil sa mga tulong na ipapamahagi ninyo. Pero siguro nung simula, paano ba natin nakita na may parang kumbaga may pagkukulang at siguro kaya natin kinailangan na magkaroon ng CBs division? Actually kasi kung tingnan natin sa ibang side, no, ang Navy kasi is part of the armed forces. Meron kasing sinasabi nating combat engineering operation. Itong combat engineering operation, part ng fleet marine operations. So, part ng military operation ay yung combat engineering aspect. Ito yung tinatawag natin na mobility, counter-mobility, at saka survivability. So, basically, ang combat engineering is, yung foundation po nun is actually construction. So, kung gagawa ka ng mga projects na facilities ginagamit po sa gera o sa mga troops, ang tawag po natin ay combat engineer projects. Pero dahil nga ang mission natin ng Navy is hindi lang pang-combat, kung hindi doon din calamity. For example, magkaroon ng katulad nga sa Bohol at saka sa Yolanda, yung lindol sa Bohol na nasisira po ng mga ibang mga facilities doon. Tumutulong din po tayo doon sa pag-repair. Kaya ang engineering capability ng isang unit katulad sa Navy, kailangan po yung engineering capability which is part of military operations. Hindi lang sa giyera, pati na yun doon sa mga national emergencies. Alright, siguro ngayon sa pagkakataong ito, sir, baka meron kayong mensahe na lang para sa ating manonood. Baka gusto niyo rin silang iyayain sa mga ongoing activities niyo at syempre para sa mga upcoming activities na rin. Nagpasalamat kami sa PTV4 na mga ganitong pagkakataon na malaman po sa kababayan natin sa buong Pilipinas na ang Navy, mayroon po pala ang unit ang Navy na tinatawag nating Naval Combat Engineering na part ng Navy na nag-focus siya doon sa construction services. So, dahil nga dito, yung construction services na part of the CELPAN ng Navy na maging maganda po ang posisyon ng isang construction services, ongoing po ang ISO certification ng Naval Combat Engineering Brigade, wherein na inaasahan namin na pag matapos yung certification namin, yung serbisyo namin tungkol sa construction ng construction management mapaganda pa. Hopefully by November, matanggap namin yung ISO certification, which is part of the Navy CELPAN. Isa ito sa mga initiative na dapat yung mga units ng Navy ay maging ISO certified. Okay. Sir Apenya, message lang. Tulad po na nabanggit ng aming Deputy Commander, nais po rin namin magpasalamat sa PTV4, at the same time sa Philippine Navy Public Affairs Office. At napaunlakan po kami at naibahagi po namin at napaalam po sa ating mga manonood ang mga aktibidades po na ginagawa ng CBs o Naval Combat Engineering Brigade. At inanyayahan ko po ang lahat na rin manonood na dumalo po at subaybayan din po ang aming 47th founding anniversary on July 15, 2014 po. Alright, at yan, maraming salamat. At syempre, in advance, congratulations and happy anniversary sa inyo. Ngayong umaga, nakasama nga natin si Captain Nelson Lasquite, ang Deputy Commander ng Philippine Navy, at si Lieutenant Grade Victor Opeña Jr., ang Assistant Chief of Staff for CMO at ang Acting DPAO. Maraming salamat po sa inyong panahon ngayong umaga. Maraming salamat po sa iyo, sir. At syempre sa ating pagbabalik, makakasama natin ang isang guest at pag-uusapan nila ang siyensya at teknolohiya. Pero bago ang lahat, ano nga ba itong CBs band na pinag-uusapan namin kanina dito na talagang hinahanap naman talaga ng mga private na mga organization para tumugtog sa kanila. At napakaswerte ninyo dahil mapaparin sila ngayong umaga ng libre dito sa Good Morning Boss. So ladies and gentlemen, the CBs band. In the Navy.
We're man or woman of the flag. In the Navy, We serve our country on the can. in the Navy, This Philippine Navy is the best. in the Navy, We're the finest. in the Navy, We're beautiful, we never play. in the Navy, We never waver, never craze. in the Navy, This Philippine Navy is the best. in the Navy, We're the finest.